Ang pag-usbong ng pag-iibigan ng dalawang nilalang mula sa magkaibang sulok ng mundong ating ginagalawan. Pero pag-iisahin ng kanilang pagmamahalan. Dear Charo, ako si Brian, puppet ng construction firm ng daddy ko. Architect at engineers and parents, brother at sister ko sa trabaho. Dalawa ang tawag sa akin. Vice at super, bisor lang ako. Graduate nga ng engineering pero hindi pa ako nakakapasa sa board exam, kaya floating pa rin ako hanggang ngayon. Swerte lang talaga dahil establisado ang family ko. Kung di dahil sa impluensya ng parents ko, hindi ko alam kung paano ako nakapasa sa eskwelahang pinasukan ko. Bobo naman talaga ako. Kung di ko lang sila naging pamilya, alam mo na, inabandona na ako. Wala na silang nakitang tama sa mga ginagawa ko. Walang sino man sa kanilang nakaka-appreciate sa akin. Major development within this month, ha? Kailangan matapos ng project as scheduled. Is that clear? Okay, back to work. Kuya, let's go. We'll be late for the bidding of our next project. Tapos na to. Brian, may iwan ka na dito, ha? Huwag ka tatanga-tanga, bantay mo buti yung mga tao. Okay? Simple lang yan, brother. Look dignified. Ayan. Kunot mo yung noo mo, ha? Make them think your mind is working, okay? Brian, Let's go. pag may problema, tawagan mo kaagad ako or si Dad. Ha? Okay na kami. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko dito. Pero okay lang. 8 hours of pretending in exchange for all the luxuries in life? Magre-reklamo ka ba ako? Dito na lang tayo magpupo dito. Wait. Ikaw talaga kahit kailan. Susumbong kita sa mama ko. Susumbong talaga kita sa mama ko. No, Sparsky, come here. Bad yan. Hi, beautiful. Siya si Abby, neighbor ko. I don't know much about her kasi hanggang hi and hellos lang kami. Madalas, binibiro ko pa siya pero from what I heard, her dad died when she was 9. Kasama niya sa bahay ang mama niya. Ang tita niyang separated sa husband na siyang nagtututor sa kanya, ang kasi niyang si Jen. Abby is a special child. Sabi nila, nagka-meningitis daw ito noong bata pa siya, kaya naapektuhan ang brain niya. Sayang kasi, siya na yata ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko.
Noong linggo ring iyon, nanibago ako, Charo, dahil ilang gabi na akong umuwi nang hindi ko nakikita si Abby. Hindi ako mapalagay. Ewan ko kung nag-aalala ako kung may masamang nangyari sa kanya o namimiss ko lang siya. Kinailangan kong gumawa ng paraan para malaman kung ano na ang kalagayan ni Abby. Ilang araw na siyang may sakit. Inalagaan naman natin pero nakita mo naman kung paano siya naghirap. Pero ngayon, kapag papahinga na siya sa heaven, babantayan ka pa rin niya. Hindi mo nga lang siya makakasama pero doon sa pupuntahan niya, hindi na siya magkakasakit. Hindi na rin siya mahihirapan. Hindi na mahihirapan? Hindi na. Hindi na. Good morning, ho. Ako po si Brian. Diyan lang po ako sa tapat nakatira. Si Abby, ho. Ako ang mama ni Abby. Tita Dayan. Glad to meet you, ho. Kasi ho, medyo parang kaibigan ko si Abby. Ilang araw ko na ho siyang hindi nakikita eh. Medyo nag-aalala lang ako sa kanya. Ano ba nangyari sa kanya? Si Sparsky. Ate, at iba naman ikaw. Tama na yan. Lilipas din yan. Makakalimutan din ni Abby si Sparsky. Salamat nga pala sa concern mo, Brian. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Salamat po. I love you. I miss you. You take care of Sparsky, okay? Pag nakita mo siya doon. Lang bibili ko, wala kang planong bumili ng tigre. Baka mahal ang papi ngayon. Anong papers? Full breed? Wala na bang tawad yan? Okay, I'll pick it up. Salamat.